Ikaw, Akop, yeah, Abante, lahat kayo, mga hinayupa kayo. Okay? Tapos kanina, di ba, nakaredy na to eh. Scripted na kasi to mga kababayan. Scripted na, nandun na si Asierto, yung may, yung si Asierto, gawin nilang ano doon, witness, gawin lang resource person. Ay putang ina, nagtatago nga yun eh. 'Di ba? Dahil mayroong warrant of arrest yun. Tapos ang sabi niya kaya daw siya hindi makapunta doon o wala na sa labas ng bansa dahil ipinapatay daw siya ni Pangulong Duterte. Sabi ni Pangulong Duterte, ay bakit buhay ka pa? 'Di ba? Nakakatawa lang talaga. Yan yung padwano, nanlilisik ang mata. But anyway, imagine mo kung hindi na pinoint out, okay? Ni-raise ni Pangulong Duterte na huwag payagan yung asyerto na yan kasi parang kahit ano na lang sasabihin niya, magbibintang siya, ganito, ganyan-ganyan. Napaka-unfair. Imagine niyo ha, ito tignan niyo. Nakahanda na sila, pinlano na yan ni Lisa, ni Bangag, ni Tambaloslos, ng mga buwaka ng ina sa Quadcom na yan, na si Asyerto right there and then, you know, available na siya. Kasi kasabwat nga ni Trillanes yan. Utos nga ni Lisa yan. Nobyembre, last year ko pa sinasabi sa inyo. Bakit kaagad available si Asyerto? Ibig sabihin, nag-usap na sila. Pero ako noon, di ba? Doon sa Senate na inimbitahan nila ako, ayaw nila akong magsalita sa Zoom. Ayaw nilang nang via Zoom. Ngayon dyan, sa Tuwad Committee na yan, marami din na gustong mag-Zoom. Ayaw nila. Gusto nila pumunta dyan dahil pag pumunta sa Kongreso, dahil pag hindi pumunta, iko-contempt nila. Nakita nyo yung unfair na treatment ng mga hayop na to. Kapag kakampi at utusan ni Lisa Tanas, katulad si Trillanes at kasabot niyang Asyerto na yan, paulit-ulit ng kaputahan nila, okay lang na mag-Zoom. Nakita nyo yung unfair treatment nyo at yung mga injustice, yun yung mga katjutahan nyo lahat. Hindi kayo sumusunod sa rules ninyo. Palunok ko yung rules ninyo eh. Subukan nyo ako imbitahan dyan. Zoom. Paulanan ko kayo, sasabihin ko yung mga supot kayo. Lahat yan, delete. Lahat yan, delete. Sabi nga ni Pangulong Duterte, i-delete nyo na lahat yung mga pinagsasabi niya. Now, another issue. I'm not sure, yung inambahan ni Pangulong Duterte, nito, nakita nyo ba to? Inambahan niya, hindi ko lang po si Trillanes ba yan, di ba? Alam mo yan, si Pangulong Duterte, nilalango-lango lang kayo, di ba? Hindi naman mga hampas yan. Oh my God, hindi naman mga hampas yan. Ang bobo nyo lang kasi talaga, at hindi lang yun eh, bayad kasi ang mga pagkatao ninyo. Alam ninyo na walang patutunguhan yung ginagawa nyo kay Pangulong Duterte. Tignan nyo, nilamon kayong lahat. Dahil ginagawa nyo lang yan dahil utos. Okay? Yang mga ano na yan, yung mga kongresista na yan, hindi ba ginagawa nyo yan? Kasi pag hindi nyo ginawa, hindi kayo bibigyan ng budget o pakimkim o kung ano man ang tawag bribery ni Tambaloslos. Di ba? At mabalik ako. Dito balikan ko lang yung nakalimutan ko yung sabihin ko kanina, yung tungkol sa Duterte Youth Cardema. Nang sinabi ni Barbers na, kasi ang nangyari kasi doon palangga, meron parang nag-suspend sila dahil nagkaroon ng commotion sa likod. Na ang sabi daw ni Colmenares, na tinanong daw siya ni Representative Cardema na, di ba makabayan ka? Ganyan-ganyan. So yun lang naman ang statement ni Colmenares, tapos para nagkaroon ng commotion. Tapos sinasabi ni Barbers na, pag ginawa mo yan, ganyan-ganyan, baka pagsisihan mo. Threat yan. Kasi alam mo, siguro bagita pa lang o fresh pa itong medyo bata pa siguro sa akin yan, si Representative Cardema. Pero napakatapang niya pa rin na i-deliver. Mukhang, ang nakikita ko, medyo kabado siya ng konti. Pero kung ako ginano ni Barbers, ang sasabi niya sa akin na, baka pagsisihan mo. Sabi ko, are you fucking threatening me? Supot? Diba? Yan ang sasabihin ko, pasigaw. Tinatakot mo ba ako? Supot? Paulit-ulitin ka pa, supot. Barbers, yan ay pananakot. Sino ka para takutin ang kapwa mo kongresista? Ano ang pinanghahawakan mong power? Power ng kipay ni Lisa? Power ng pera ng bayan na babayaran ka para maninda ka? Sino kang putang ina ka? Barbers, sino ka? Para manakot ng isang babae. Kasi kung ako tinakot mo, tumba ka na bago pa ako takutin.
kung pareho tayo nandiyan. Mga walang iya kayo, pinapakita nyo ang kabobohan nyong lahat at pagpa-power trip ninyo kasi mga bangag kayo. O, katulad ditong isa pa, o, sino yan? Tabi nga ang pesnak na, ito mo yung kumakalaban kay Pangulong Duterte. Mukha nasobrahan sa mukha nasobrahan kayo sa pulburon. Alam niyo ba, nagmumukha kayong bobo. Di ba, lumalabas sa taong bayan na maliban pa yung mga pagmumukha nyo na mukhang nalublob o binabad sa imbornal ng 48 years ago, bago kayo humarap dyan, wala kayong credibility. Eto, ngiwi, ilan ba natira yan? Ilang sako natira yan? Oh, ano to? Mentor niya si Bangag? Bakit tabingi yan? Mga di puta ka mo, mga linti ka mo namin kay pang daskan ang mga bak-bak nyo sang buto ni Raul. Ganun pa nun. Sabi ni Pangulong Duterte, bakit nagsayaw-sayaw ay mukha mo, nag-dance-dance ang iyong mga ang kamay? Di ba? Oh, tiyan mo, ang si Inday, pinagtawanan lang kayo eh. Oh. At yata yung may mga binabanggit si Pangulong Duterte na, you know, yung mga nakakatuwang mga pananalita, di ba? Now, mga kababayan, okay? Itong kajutahan, ayan, ayun na nga, yung mga gusto na sinasabi nitong mga kaliwang grupo na bakit daw ang mga nabiktima lang yung mga maliliit na mga tao. Hindi ka nagbabasa at hindi mo alam. Well, ano pa i-lecture natin? Ito na-lecturean na ito ni na-lecturean na ito ni Nancy de Trinidad. Thank you Palangga. Na-lecturean na ito ni Pangulong Duterte. Ikaw, pangalan nito si Castro. Ikaw na convicted ka, kunyari concerned ka sa mga kabataan. Buha ka ng ina kayo, yung grupo nyo nagre-recruit ng mga kabataan para lumaban sa gobyerno at namamatay ang mga nire-recruit yung mga bata, high school, from the university, para labanan ang gobyerno. Tapos kunwari, concern kayo sa mga namatay. Kunyari, concern kayo sa mga namatay na mga pusher na sumira sa kinabukasan ng ating mga kababayan. Pero hindi kayo concern sa tunay na biktima. You talk about due process, hindi nyo nga alam ang ibig sabihin ng due process eh. Yung mga ni-recruit mo, Castro, binigyan mo ba ng due process? Ang batang yon na dapat siya ay nag-aaral, ang mga batang yon ay nag-aaral, nag-i-enjoy sa eskwelahan. Anong ginawa mong putang ina ka? Ni-recruit nyo, sinamantala nyo ang kahinaan, sinamantala nyo ang kahirapan para mag-aklas, para lumaban sa gobyerno. You talk about love? Love ng mga rebelding makakaliwang grupo, katulad ninyong mga hinayupa kayo. Tapos gusto nyong anuhin ang Pangulo Duterte, pigain. Tangay na, sayang ang pera ng bayan, mga palangga. Nakita nyo ilang oras yun. Yung mga pinakain doon sa mga tao doon, yung in-spend na pera, kuryente, everything, and effort, you know, yung time, si Pangulo Duterte, okay lang kasi game na game siya eh. Ayaw nga niyang umuwi eh. Pero yung mga inistorbo niyong mga tao doon, na yung perang yan, 14 hours, sabi ni Cooking Qatar Recipes, yung resources na yan, kung ibinuhos sana doon sa mga kawawa nating kababayan na mga binaha, di sana natuwa pa, hindi inubos sa kadyutahan ninyo. Di ba? Tapos ang kapal ng mukha mo, Paduano na nanlilisik ang mata mong supot. Ikaw, Alex Bongkayaw Brigade, ilang pulis ang ginurgur mo nung panahon? Di ba ganyan ang laro ninyo nun? Bata pa tayo nun eh. Naggugurgur kayo ng mga pulis at nagpabida-bidahan kayong mga makakaliwa din kayong grupo. Lumalaban kayo sa gobyerno. Tapos, the nerve na sasabihin nyo may pagmamahal kayo sa bayan. Ang kapal ng mukha ninyo. Okay? At ikaw, Abante, bago ka magaling-galingan, pareho kayo ni Dan Fernandez Boldstar, bigkasin mo muna ng tama ang hypocrisy. Ang hypocrisy, binibigkasan as hypocrisy, hindi hypocrisy. Kasi palibasa yung mga utak nyo, mga hypo. Diba? Hypo kulang sa utak.
kulang sa hangin. 'Di ba? Yung iba kulang sa hangin, yung iba na sobrahan. Hypo and hyper. Dapat dito ka lang.